Wala pa rin tayong internet. Wala eh. Ano gawin natin? Problema nila eh. Wala naman tayong ulan. Sobrang pa. Thank you Lord for the food. Hindi ba panis na yan? Hindi panis. Ano yung Hindi yan panis. sigurado ka? Oo. Sa kabila yun. Sa kabila. Sige na, huwag ka na. Lalo sa bawa, in fairness. Iba-iba talaga sila mag-serve. Ito iba tindira dun eh. Tindira. Wait lang. Wait lang, wait lang. Ano? Titikman ko lang. Ang pares ko. Kamusta naman yung work? Tatawid gutom lang tayo. Ito, magkano na ito? 100, di ba? Pero sa 100, sulit na rin yung manok doon, no? Ilang peraso, no? Tapos may kanin na, no? Sa 7, no? Ayaw mo naman, sabi mo, parang... Then next time naman yun. kanin na yun, di ba? Ano lang bumili? Ha? Hindi ko alam yung gusto mo din. Maraming ano yun. Grabe yung pisto ni Jerry, no? Tao. Ninong ni, ano yun? Ni Lilo. Tsaka dati may parisan doon tumayo sa harap nila na lugi rin, no? Vlogger pa yung may-ari nun, no? Hindi niya natalo si Jerry's. Masikat si Jerry's. Masikat siya. Tagal na ni Jerry's. 20 years na. Alam mo, hindi siya ano, hindi siya yung parang yaman na siya, milyonaryo, di ba? Hindi siya mayabang, tapos mag-ano lang siya, magdamit simple, tapos hindi siya yung nang-aano ng tao na porke sa may pera. Nakilala niya. Nakabili din siya ng bahay din sa Kausit. Hindi ang banda sa Magkatan. Dalawa na mga branch siya, di ba? Yung kalapit mo. Ano yun? Ang pinangaspahan niya si si Leo, lahat ng anak ni Ate Lisa mo may pamasko. Pagka si Ate Lisa mo may pamasko. Si Leo, bigyan niya 1,000. Kaya lang ang tinatabihan nga siya ng pagkain, talo rin niya. Yung mga kanting-kanting na talo na. Ano sila? Pars. Yung asawa ng kakilala ko ganyan. Puro daw pares, araw-araw. Masasarapan kasi. Nakakabara to sa ugat eh. Tapos, iinom ka ng malamig. Yun ang delikado. Di ba nga pag nilalagay mo to sa tumitigas? Titigas Sa siya. lisod. Ganyan, malamig. Inom ka malamig. Meron naman ako uminom ng malamig. Sebo.
Doon sa taas yung tubig. Ano yun eh, sa 6 na taon siyang kumakain ng pares. Ano, ayun, hanggang 6 na taon na, baldado na siya. Tapos wala pang, nag-exercise ba yan? Nagtatrabaho sa ano yun, yung kakilala ko dun sa katabi ng Pinipisto. Nagtatrabaho siya sa Max yung dating. Yung Max, di ba mayroon dyan sa puting? Max. Tagaluto daw yun. Inaawat ko nila mag-araw-araw Masama talaga yun pag araw-araw. kumakain. Eh, katwiran yung masarap daw. Ngayon, baldados yun. Ano na siya? Masarap naman talaga to, kaya lang. Oh, ano na siya, boy? 11 years lang nakahiga. 11 years na siya nakahiga. Kasi nakaliparan. Araw-araw. Ano lang, okay na siguro isang beses, isang buwan, okay. Pancit Canton nga, hindi rin maganda, di ba? Bihira Hindi lang. nga ako nang bibili nun. Pag gusto mo na. I-stock na dito sa bahay. Hindi masusukaan siya. Kanta ko no, kumakain. Hindi nga ako kumakain ng mga ganun. Wala o, sila o ma'am. Kaya ang tubig yun? Ano naman yan? Pag hindi, pag wala pa rin tayong internet ng yan, next month, itong week na to. Nakakapi ko naman yan. Store mo sa... Tumiming siya kung kailan yung mga meeting, kung mga atin ng mga meeting. Pag hindi yan naayos nila ng ano, kasi pulado pa rin pula. Hindi na naayos yun ng building. Kinukulit naman yan daw yan. Tapos, ang gamit talaga yun. Sayang lang yung mga binabayad, isang linggo. Hindi, dapat ipabawas yun. Hindi ako magbabayad ng buo dyan, dapat ipabawas nila yun. Kapag bumalik sa dati kapag gumana, dapat tawagan nila, ipabawas yung 6 na araw na tayo wala internet. Kasi nung nakaraang buwan, buo pa rin yung binayad ko nun, yung sa 1.7, di ba? Eh, may mga ilang linggo rin yun na 10 araw ata wala tayong internet nun, 10 araw. Kailan? Nung last month, July. Di ba na walang tayo ng internet nun? Oo. Lampas isang linggo. July. August. August. Wala na internet. Ito sa iba to? Hindi. Ay, hindi. Hindi ko ginamit yan eh. Kumuha lang ako. At ito nga oh. Hindi ako nang tinidor. Siyempre, dalawa tayo. Sipag na. Gusto ko talaga mag-work. Naboboring na rin ako dito. Gusto ko rin yung work talaga. Yung makapag-work dahil paano ko mag-apply? Walang internet. Bare months na next month. Tapos ko na naman. May sisimba ka pa bukas? Maga ako. Kasi papasok ako. Ay, hindi ka magde-day off. Nasa Mantala pag walang ulan. Mm. Pag ulan naman, ilang araw akong andito Siguro, ilang araw sunod-sunod yun. Day off. Pag umulan, tambay, di ba? Buti nga, may pera ka nakuha, no? Nakasot. Alam mo, laking bagay, no? Kasi, daruin mo. Ang bagay, kasi ilang buwan nang wala nang nakukuha dyan. Pero, kurente tubig na lang ang inaano. Hindi tuloy ako makapaghulog pa sa'yo dahil wala pa akong ulit. Kapos yung
Kaya niya. Halimbawa, yung sa ngayon ko, pwede kinabukasan sana yung kita. Pero napagkakasya naman. Nung huli ako nag-withdraw doon, ano eh, nasa 105 tatalan. Yun naman pa ng bangko mo. Pinakuha ko sila, umahin pa ng biling wasing. So nasa, siguro 99,000 na lang yun. Or, ano. Tsaka pinalitan na nila yung yung password. Ay, yung... PIN code. Oo, kasi pag hanggang 3 buwan lang daw yun. Pag hindi ko raw pinalitan ng kukunin ng yun, yung pera. Buti sinabi nila. Yung Dapat naman talaga papalitan agad. Yung dati yung, di ba yung pinamber yung 65 to 715. Yun na yung parehas na sila nga. Yung yung sa BPI, di ba? Ganun din. Sabi ni mama, mapapalitan na natin kasi baka makuha to ng sayang. Kaya natitira na lang doon yung kay Uma na lang yung utangin. Ay, yun bang? Pinalitan. Oo. Ganun din yung yung... Parehas sa BPI. Oo, parehas sa BPI. Sabi niya, bakit mama hindi mo pa ito pinalitan? Sabi ko, hindi ko rin din alam. Sabi niya, hanggang 3 buwan lang yan. Pag hindi mo na inubos yung dyan. Sabi ko, sige, palitan na lang yun. Yung bank din sila nag-withdraw dyan daw sa may likod ng UMAC, sabi niya. Yun nga yun, yung pinuntahan natin. Ay, ba yun? Pinakamalapit. Yun na naman pinakamalapit na yun yung bank. Kano. Doon sila galing. Ayaw nang sabi niya, mama, wag dyan, mababawasan. Ayaw din nila. Kasi sayang 18 pesos din. Oo, sabi niya. Hindi, magbumotor na lang kami ni Kim kasi 18 pesos din. mababawasan, saka hindi may magkakabutal yung Nagpa-withdraw ako ng 10,000. Tapos pinakain ko naman sila. Sabi ko naman sa akin, siguro kayo ni Buboy, madami kayong kain. Sabi ko, o naman, kaya nga papakainin ko rin kayo. Siyempre, ting alis namin, nagugutom kami. Alam nga, ano gagawin mo sa pera? Pera lang naman niya. Kaya nga kung nilang sabi, gusto ko yung pera ko. Tapos sabi niya, mama, ito lang pera mo. Sabi ko, bakit? Pera ko naman yan, ba't ka nakikialam? Sabi ko, huwag ka makialam sa pera ko. Pera ko naman yan. Buti nga, pinakain ko pa kayo. Yun ang pinakain mo sila. Kaming 3. Nakaubos din kami ng 900. Dapat 1,000 yun, may discount ako. Sino ako eh. Sa KFC? KFC ba yun? Sabi ko, sige. Siguro kayo mama ni Buboy, marami kayong kain. Sabi ko, o kayo, pinakain ko na kayo Kawawa nga sa ating gobyerno, hindi ko pa napapakain. Sabi ko, baka sa Pasko na lang papuntahin ko ngayon si Buboy. Problema yun. So sila matutulog. Masigit dito. Taas. Diyan sa salo. Katabi ni Flora. Uy, si Flora, pag walang katabi dyan, mabubuisit ako. Kaya nga minsan dyan ako natutulog sa labas, tahimik siya pag may kasama. Tapos pag halimbawa, di uulan na, tatawag na yan. Dahil ganun lang siya, sira-sira ipinto niya, nagalit si Umay, naayos na. Naninira. Bubisit na ako dyan sa aso niya. Marinig lang yung mga putok-putok dito. Hindi na maintindihan kung saan siya sasaksak. Pero pag gabi naman, doon, kampante siya doon sa ilalim ng higaan ko, doon sa Kilauma. Tahimik. Tapos, ang tagal niya lumalabas sa umaga. Si White naman katabi yun ni Uma, nanilinis may pinto. Saan kaya sila? Paano sila? Tutulog na ako yan. Ganun kasi yung Simba na yun. 8? Ano oras ka mo si Simba? Nine naman ang simba dyan Sa Mater? Sa Mater, oo. Alis ako dito ng mga quarter to 9.
Kaya naman. Kasi kung pag ano, pag hindi umuulan, sinasamantala ko naman kasi pag dito sa bahay, Sino na lang ako sasabay? mag-aabala na naman ako sa iyo. Hindi, mabilis lang. Maligo lang. Bala ka. Sa pag ginising kita, gising ka. Kasi ako mabilis lang ako. Alam mo naman na pag walang ulan, sinasamantala ko. Pag umulan naman, pag dito sa bahay, bastos. Wala naman ganun, pasok din. Kaya, Hindi mo Kagaya talaga niyan. mabayaran yung internet kapag wala na yung dalawang linggo. kaya mag-beberman ka naman, busy-busy na talaga ako niyan. Pero bukas, siguro, maaga siguro ako kaya matutulog na ako. May mga basa ako dyan sa labas. Pero mga damit ko naman yan. Papaikot ko yung bukas. Ay kasi, ang wasing 3-5, ay nag-ano kami, ano ba yun? Sinakay ko yan sa parang, yung malaking ano. Kasi hindi magkasya dun sa kotse na ano, Kotse. grab. Na siningil ako ng 450. Ay, 445. Hindi ko na kinuha yung supply. Ano ko sa isa yun. Kaya pumapatak na. Galante. Pumapatak. Kawawa naman. Galante ng 5 piso. Yeah. Pumapatak ng 4,000. Kasi si Ate Bibi, bibigyan mo hindi ko na lang papautangin yung bibigyan mo na napapadala ko ng pamasahe. Pagka dito yung mga bata. Pero hindi ko sinasabi sa kanya na kasi mangungulit yun. Oo, tsaka si JP, diba? Magtotoo yun. Tuturo yun. Ano siya yun, no? Na bata. Parang, Kulit nun? hindi, nung dati ba, nung sobrang ginawa ba nila dati, bago sila medyo nag... Oo naman. Kasi parang pag titignan ko sa JP, gano'n din ako kulit ng bata, parang hindi pa niya nare-realize na hindi sila mayaman. Parang gano'n. Parang hindi pa niya nare-realize. Di ba parang pa may ginusto siya? Bilhin mo ko ito, bilhin mo ko ito. Parang gano'n siya lagi. Pero nakita ko si Christina matured na yun. Parang nung sinama ko sila sa 7-Eleven, si Christina nahihiya siya. Parang sabi, okay na po yan, tito. Okay na po. Huwag na po yan. Nagigets niya na yung realidad. Pero si JP kasi parang bata pa talaga yun. Ang pera. Bilhin mo ko nito. Kaya tinatanong ko kung nung dati ba, nung pagka-panganak ni JP or nung bata-bata pa siya, nabibigay ni Kuya Joseph yung luho nila. Oo. Kasi maganda pa yung bintahan. Takbo ng negosyo. Oo. Pero ngayon, di ba, sobra, minsan may tumal, may... Kasi nabaon-baon din sila sa mga utang. Bakit? Sige lang utang. Hmm. Kaya ganun. Tapos, pero si JP nung bata siya, napapabigyan talaga siya ng mga laruan gano'n. Oo naman. Kasi yung, Kaya pala nasanay hindi siguro. naman din sa kanila. Kasi yung mga pinsan mo, yung mga... May kaya din. Pag si JP talagang paborito nila. Kaya doon yun nag-umpisa. Yun nga yung mali talaga pag kapag nasanay kasi yung bata, parang feeling ng bata, normal lang yun, napapagbigyan Tapos siya. doon sa side ng ni Joseph, na pag-spoil siya doon. Oh, yun. Pagdating dito sa kanila, siyempre, dati naman hindi naman nagtitinda si Ate Juliano kasi kaya naman ni Ate ni Kuya Joseph. Ngayon, tumutulong na siya. Yun nga, barbecue niya. Kamusta naman sila? Okay naman, hindi naman sila nalilungkot. Hindi na nga nangungulit Di mukhang maganda na, no? At least gumanda na yun. Saka nakakatulong si Ate Juliano, malakas din kumita. Gano'n naman talaga dapat pag mag-asawa kayo, magtutulungan kayo. Hindi naman pwedeng isa lang yung kikilos. Yun nga sabi ko nga, di ba, din si Uma ng negosyo. Sabi ko, Uma, baka kawawa ka lang kasi ikaw lang naman Yun nga, yung ikaw lang naman nagpo-pursue. pag ganyan yung sitwasyon. Kasi parang Oo, alam yung mo. yung partner niya Hindi. hindi siya ganun matured na yung parang, dapat ito diskarte natin, ito yung Walang diskarte yun. Kaya nga si Uma, minsan parang nagreklamo sa akin. Miss, ganun. Sabi ko, oo nga, walang diskarte. Bakit?
ano, ganyan, ganito. Tapos kung ano-ano na nasasabi ko, diyan kami nag-aaway. Yung parang nakakalambas na rin yung bunganga ko. Mama, oh, sino nag-umpisa? Kaya si Ate Joby, ano, masipag naman talaga si ano, marami silang nagbabarbecue doon, tabi-tabi, 3 ata. Siyempre, kanyang-kanyang. Dapat kasi pag nag-business, halimbawa, pag nag-business ka, yung kung meron kang kinakasama or partner, dapat alam niya rin yung business, matutulungan ka niya. Kasi yung mangyayari kasi nun, halimbawa, nag-negosyo. Tapos yung isa parang, ano lang, hayahay lang. Walang pakialam. Oo, yun, gano'n. Pag ganun kasi mapapagod ka. Kasi siyempre kahit hindi mo siya gustong sisihin, parang maiisip mo na, iba naman to, ako tinutulungan ito, tapos gusto mo, pag yumaman ako, kasama ka. Parang gano'n maiisip mo yun eh. Pero yun nga, swerte talaga yung mga nakakahanap ng partner, asawa na yung parang marunong din, di ba? Kasi pag ganun, pag magkakampi kayo sa, di ba, negosyo, magtulungan ka niya, pag nalulugi, natulungan ka. Mas magaan yung binubuhat mo. Kasi, pero pag ikaw lang kasi talaga yung nagpupursige. Kaya nga, yun ang sinasabi ko kay Uma. Sabi ko, pakiramdam ko naman, ikaw lang nagpupursige. Tapos, siyempre, kinakampihan niya yun. Ay, parang iba na kasi yung, ano ko, yung, siyempre, ano ko, mapula. Ano bang plano nun niya? Work nito yun? Marami in-apply. Nag-a-apply na yun. Ano bang ina-applyan niya? Ano? Siyempre, related dun sa pinag-aralan niya. Engineer yun, di ba? Engineer ba yung course niya? Mm. Hindi maganda yun kung ano siya. Pero talagang, kahit si Kuya Mark yung taga-Yumak dati, yung kalaro ko sa chess, si Kuya Mark, yung pupunta rito yung kalbo. Kuya Mark, yung mataba na kalbo. Ay, alam ko yun. Hindi na siya tumuloy sa pag-engineering. Ay, natapos niya yung course ng engineering, pero hindi na siya nag-work sa engineering. Kasi sa ano napunta niya, di ba, construction. Tapos, bumababa, parang offer lang noon nung time niya, parang 15, 16, gano'n. Tapos, Ang baba naman. barat talaga pag engineer dito, kaya nga yung mga ibang nag-engineer, nag-a-abroad na lang or nag-call center. Ay, kaya pala yung mga ibang alam ko sa mga engineer yung nangungurakot sila. Iba pa yun, yung mga contractor. Oo, tapos papasobrahan nila yung budget mo. Para kurakot na nila. Tapos itipirin nila yung alam mo na. Tawag nito, kaya kapag nakapag siya ng trabaho, paghanap na siya, siguro din yung marirealize yun. Ewan ko paano, kasi iba kasi yung, kumbaga pag nakahawak ka ng pera tapos pinaghihirapan mo na, mag-iiba na yung mindset mo. Hindi ka tulad nung dati nung mihingi lang ako tapos nung nag-work ako, di ba ang hirap? Tapos parang pag-iisipan mo na kung gusto mong bilhin, gano'n. Yung parang iniisip mo, bibilin ko ba to? Or next time na lang. May maganong ka na eh. Kaya nga alam mo ba yung mani ko pinagmamalaki ko yan? Kasi nakatulong yun sa'yo na nasa trend ka. Araw-araw yun, isip ko ba? Kaya nga, pinagmamalaki ko talaga yung mani niya kahit sabihin yung ganyan-ganito. Paano ba yun? May naging pwesto mo ba yun in the future? Oo naman. Pero tabi lang ng kalsada yun. Pero hindi ko inaasahan yun kasi doon medyo hindi masyadong oo, mahigpit. Siguro, pag nagpalit ng kapitan doon or siyempre, iba pa yung kapitan doon. Walang pakialam sa mga daanan. So hindi talaga siya pwesto. Tabi ng kalsada. Hindi siya legal na pwesto. Pero marami naman pumipisto na bukod sa akin. Hindi lang mahigpit talaga yung mga doon. Pero minsan may nanguhuli. Paano yun pag may nanguhuli, umaalis ka? Siyempre, alam mo ano mo. Hindi ko gets, paano yung pwesto doon? Paano ka doon? Paano kung di ba nagsabi mo nga, nagkakasakit yung matanda minsan? Paano yung pag pinamari niya sa'yo yung pwesto na yun, hindi mo siya magagamit din? Magagamit ko yun kasi yung patanda, maraming sakit, may diabetes. Pero gusto mong gawin yun. Like, gusto mong kung sakaling ibigay sa yung pwesto mo yun. Kasi meron ka namang pang negosyo na ng money since meron kang nakuha. Oo naman, gusto. Gamay na gamay ko na nga yun. Tsaka, yun, kumbaga,
Yung matanda naman, pag sinabi kong ayaw ko na sa'yo, okay lang yun. Pero yun talagang pesto na yun, maganda yung pesto na yun. Kumbaga, maraming tao. Kaya nga, Sila o ba nakuha naman nila yung pang-negosyo nila o wala pa? andyan pa sa IT. Bakit hindi pa sila makahanap ng pwesto? Wala ngang mahanap, pag mamahal. Di ba? Ano? Yung kinukwento ko sa kanya nun nung dati, yung parang, kasi yun, si Uma, pa nagsasuggest siya, gusto niyang gawin agad. Tapos sinasabi ko sa kanya yun dati, nung nag-work ako, sabi niya, parang sinasabi niya, ba't di ka na lang magnegosyo? Sabi ko, natuto na ako yung sa atin yung sari-sari store, diba? Pag wala ka kasing plano talaga, pag hindi ka ready ng 6 na buwan o 1 taon, yung pang-upa lang, talo ka eh. Kaya pinapaliwanag ko sa kanya, hindi niya mag-gets. Parang, gusto ko mag-negosyo ko agad. O na-realize na ngayon, di ba, ang mamahal ng upa. Siyempre, Maraming mura. Malayo, Laguna, tapos... pero ang hirap naman nun, puta, dadayo. Kaya nga. Magtitinda ka sa probinsya, puta, uwian ka, payag ka ba na uwian? Kaya nga ano, yung... Hindi mo na-gets yung point ko. Hindi naman sa ano yun eh. Ang point ko doon, kapag makikipagsapalaran ka sa negosyo, dapat ready ka talaga na meron kang pang-cover ng ilang buwan na renta. Kasi hindi naman sa unang buwan mo mabenta ka agad. Siyempre, mangangapa ka pa rin. Mangangapa ka pa rin. Hindi maghahanap ka pa ng mga regular customer mo. Ewan ko ba, bakit nag-iisip ng mga ganun? Hindi naman maintindihan. Kaya yung pinapaliwanag ko sa kanya yun, parang napipikon siya. Kung nakasakay ako sa motor, may paliwanag sa kanya. Sabi niya, basta ako mag-business ako. O yan, na-realize niya, di ba? Na-realize niya yung... Business ko lamang sa punan. Yun nga, na-realize niya na yung upa dito, hindi biro. Hindi lang, porket gusto mong magtinda, makakatinda ka. Ang problema kasi dito, ang mamahal ng upa. Eh, syempre, alam mo namang, ikaw ba, 3 buwan ka nang nalulugi sa renta, itutuloy mo pa yung tinda mo. Wala mo. Di ba? Hindi na, tangina, parang nagpapagod ka na lang noon. Pinapasahod mo lang yung may-ari ng renta mo. Binubuhay mo lang may Yun yung pinapaliwanag ko sa kanya na hindi niya mag-gets. Parang tingin niya lang, basta magbebenta ako. Siyempre, anticipate mo rin yung, meron din, may mga tumal days din, matumal, di ba? Hindi naman mawawala yun eh. Sa 1 linggo, meron ka diyang matumal na araw. Kahit, ang pinakamasarap ng pesto, hindi ka nang uupa kahit sabihin mo tumaling ka. Oo, kasi, siyempre, sa pagtitinda naman, kalaban mo lang dyan, sarili mo. Pag nagkasakit ka o tinatamad ka, yun lang naman eh. Kasi syempre, bibigyan mo talaga ng oras yan. Magbabantay ka, ikaw yung magmamanage, yun. Depende sa negosyo mo, di ba? Pero mostly magbabantay ka kung hindi pwedeng iwanan, di ba? Nakita niya ngayon na mahal talaga yung mga upa dito. Yun yung hindi niya mag-gets. Kasi hindi ako magbibitaw ng... Hindi ko muna bibitawan yung pera na walang pesto. Oo. Ayaw mo. Kamaya saan pa magamit? Hindi naman nila pera yan. Kaya nga pinapaliwanag ko sa kanila. Kaya kung nga nila masama yan, gusto ko hindi yung sarili ko eh. O tsaka mamaya saan pa nila magamit na hindi naman... Hindi alam naman niya. Hindi, ano? papakuha ko yun, halimbawa, nakakuha na sila ng piso, ito yung ATM. O, withdraw mo na kayo ng pang-down, gano'n. Pero yun nga, ang ano dyan, pag nakahanap sila ng pwesto na okay yung renta, obserbahan pa rin nila. Kasi hindi naman... Hindi naman sa titigil magtrabaho. Oo, tama yun. Dapat hindi Hindi niya muna. iwanan yung trabaho. Ganun naman talaga pa nagsisimula. Kapag nakita mo ng, yung halimbawa, nakita mo yung negosyo mo, mas malaki na yung benta ng negosyo mo kaysa sa sahod mo. Hindi, paunti-unti ka nang alis sa work mo. Kasi nakita mo, pwede ka nang buhayin di ba? Pero pag yung, yung negosyo mo, hindi ka pa kayang buhayin, basta aalis ka ng trabaho, nako, paano yan? Renta. Nababayaan ko lang si Uma na may plano, hindi naman natutupad kahit isa. Ngayon, sabi ko, ay, kawawa ka naman kasi ikaw lang. Hindi naman ako, bobo. Bulag ba ako? Ikaw lang eh, di ba? Ikaw lang, sarili mo lang. Mas, kumbaga yung gigil siya lang, yung gigil Oo. dapat, sabi ko, yun eh, dapat kung, pero hindi mo kasi matuturo sa tao yun eh. Kumbaga, kahit, basta hindi mo matuturo sa tao yun eh, kahit i-convince mo yung tao na, uy, tulungan mo naman ako sa negosyo ko. Kung ayaw talaga nila, hindi mo mako-convince eh. Ang magagawa mo lang nun, pag ganon, yun nga, di ba? Kaya nga, di ba, sa yung pagsabi nila,
pag yayaman ka, mababawasan yung mga kaibigan mo, o hindi yung mga kaibigan mo. Totoo yun eh. Kasi syempre, hindi naman lahat ng kaibigan mo parehas kayo ng gustong gawin eh, ng pangarap eh, di ba? Yung mga iba, gusto, ano lang, sapat lang, nabubuhay lang, okay na yun. Di ba? Ganun siya eh. Katulad din yun sa partner, sa pag yung goal mo ng kinakasama mo, ng partner mo, hindi kayo parehas, siya, okay lang sa kanya na ano, okay na to, nabubuhay naman tayo. Pero ganun, di ba? Minsan nga, ano eh, kahit mag-asawa, pinaglalabanan, pinag-aawayan pa yun eh, kasi yung iba gusto, yumaman pa, ganun, umunlad, tas yung partner nila, ano lang, okay lang na nabubuhay, kumakain, ganun. Ang pangarap yun. Oo, kaya, feeling ko lang kaya din maano ni Uma, kasi matagal na sila eh. Pero, yung ano yung realidad, kapag hindi nag-grow kasi yung kinakasama mo, parang nga nangyayari, nihilahin ka lang pababa. Bawa ikaw, may pangarap kang mataas talaga yung pangarap mo, gusto mong makuha yung ganong kitaan, ganong negosyo, yung unlad ka, yung kumbaga komportable ka sa buhay, hindi lang yung nakaka-survive ka lang. Tapos yung kasama mong mga tao, okay lang, sakto lang, okay na to, thank you Lord, gano'n. Wala namang doon, walang problema doon kung ganun lang talaga sila. Yun nga lang, hindi, malilimitahan ka kasi, di ba? Malilimitahan yung kaya mong gawin. Kasi, kasama mo, okay na yung ganun na lang eh. Okay na yung... Walang, yung ano ni Uma, walang asenso yan. Tingin ko lang kasi, ang hali na nipis eh. Wala nga, pangit daw, pangit yan. Ako nga ngayon. Ako ngayon, ilang buwan na ako hindi nag-work. Nade-depress ako. Kasi parang feeling ko, sayang yung oras, ganun, wala akong magawa. Yung parang kahit, nagpapahinga ka lang, napapagod yung utak kong nakakaisip. Kasi dami kong gustong gawin, dami kong gustong simulan. Pero, kailangan maayos ko yung daloy ng pera. Kasi, yun nga, ganun din yung plan. Ganun din yung gusto kong gawin eh, yung katulad ng kayo, yung mag-start ng business tas may work. Kasi, ano yan eh, kumbaga nakikita mo yung may napupuntahan yung sinasahod mo, di ba? Tas, kung okay na yung negosyo mo, pwede ka na umalis sa trabaho. Parang maglilipat ka lang. Dito talaga sa ano, nakakita sila sa Guadalupe, 25,000 ang upa. 25. Oo. Lugi ka doon. Sabi Kapag, imagine mo Hindi naman nila kinagat. oo nga, pero pag gano'n yung mga makikita mong pwesto, lugi ka talaga doon, 3 buwan pa lang kapag hindi pumatok yung negosyo mo, tangin na ubusin mo. Di ba parang yun nga dami ko ng sitwasyon na kumbaga hindi mo naman kailangan ma-experience yun para matuto ka eh. Makikita mo lang sa kapaligiran mo yung mga nangyayari. Ang best example niyan, si Ate Mean, di ba, na excite siyang mag-business noon. Yun sa may Guada Mall, di ba? Tapos yung mga paninda niya, mga damit. Parang upay ba yun? Ano ba mabili ba yun? Okay. Oo, mga ganon. Yung mahal na upa sa Guada Mall. O, tingnan mo, natandaan ko pa yun. Bata pa ako nun, Ay, pero mo, tanga naman yun. huwag mong sabihin yun, ma. Hindi naman na sayang yun. Kasi natuto rin naman ako sa kanya eh. Nagkamali siya doon, pero natandaan ko yung pagkakamali. Sabi ko, ay, ganun pala sa negosyo. Hindi pala pwedeng basta-basta ka lang, basta-basta ka lang susugod. Kasi yung perang negosyo niya, nabaon si ate sa utang. Gawa ng may kakulitan dito si Miriam. At mag-ano ka sa mall, nakamahal ng upa doon. Diba? Tapos, kawawa naman siya dahil minsan siguro maghapon, walang benta. Oo. Buti na lang nakakain sa amin. Yun nga, Hirap yun. yun nga, yun yung point, diba? Tinan mo, yung kumbaga, sige, sabihin natin ng panahon na yun, nasayang yung, kumbaga naman yung perang, yung nakuwang pera doon. Bakit ka nagtatawag? Pero hindi siya nasayang dahil doon lang. Kasi may natutunan naman ako eh. Kaya nung bata ko, nung na-realize ko, ay ganun pala yung sa pagbe-business. Hindi pala pwedeng, kumbaga, naramdaman mong magbebenta ako rito. Dapat aaralin mo rin siya eh. Aalamin mo yung lugar, yung pwesto, di ba? Mabenta ba sa pwesto na to? Yung renta na to, sapat ba to para
pag kumita. Kasi di ba minus mo yun kung may kinikita ka pa o wala na. Kasi kung mas mataas pa yung renta mo kaysa sa kinikita mo, talagang nagpapagod ka lang dun. O, nung bata ako, nung natandaan ko yun, nakakwento yun, naalala ko siya na, okay, pag ako naman pag ako nagnegosyo, hindi ko gagawin yun kasi, ayun nga, di ba? Lugi ka talaga. Mapapakamot ka na lang kahit hindi makati. Kasi wala eh. Hindi naman pwede sa negosyo, basta-basta. Ayun yung kinukwento ko kay Uma na, hindi nyo magets. Pero, feeling ko magigets niya na yan kasi nakikita niya na yung mga bayaran ng renta eh. Nalalaman niya na yung presyo ng mga renta rito. Kala niya kasi siguro mura lang yung mga rentahan. May nakita naman sila dun sa clinic. 8,000 ang inihingi 3 Ayos. Imagine mo di ba yung mga 3 months advance, alam mo yun, hindi ka pa kumikita, magbabayad ka na ng 24,000. Kaya parang ganun, parang hahabulin mo agad yun sa utak mo. Paano ko hahabulin? Ganun yan. Kaya, kung pwesto sila talaga, mahirap talaga maghanap dito. Mahirap talaga maghanap ng mura dito, Makati, Taguig. Mahirap maghanap yan. Walang mura. Pinakamura ng 8,000. Pero okay lang sana yung 8,000 kung 2 buwan lang hinihingi. Itakang buwan. Imbis na yung pang isang buwan, magagamit ko sa puhunan, hindi 3 buwan. Oo. Ang lupit eh. Dapat, Kaya nga ako ang sinabi mo, ano yan sir, tatayuan niyo na ba ng ano yan? Tayuan niyo ba ng mall yan? Kaya, Mahal naman ng puta, sobrang advance eh. Yung iba nga, 1 month advance, 1 month 2 buwan. deposit. Okay na yung 2 buwan. Pero yung parang pangit naman yung 3 buwan. Eh kaya nga sabi ko kay Uma, ako, ayaw ko mag-business. Hindi dapat kinausap nila. Hindi sir, ganito na lang. Kunyari yung 8,000 na yun. Kausapin nila. Isipin nyo sir, kung sa 3 buwan na hihintay nyo yung pinapa-advance. Kung hindi naman tumakuha yung press mo, nakatiwang lang. Hindi makapara. Minsan malupit din talaga yung mga... Kasi doon sa kilit, tao talaga doon. Kumbaga, hindi lang naman yung karabas ang paglalagyan ng iba. Kasi matao doon, maganda ang doon. Pero ako, gusto ko magnegosyo ako yung sarili ko, ayaw ko ng may Masarap kasi magnegosyo pag wala kang kasosyo. Sa'yo lahat ng sisi lang eh. Kumbaga, kapag nagkamali ka, ikaw lang sisisihin mo lang sarili mo. Kapag naging successful, ikaw lang din. Wala kang problema. Malugi man ako dyan, bakit pera ko Kaya nga, yun nga yung point nun. Ito si Uma, ang daming plano, wala lang punan. Pero, pagbibigyan mo, bakit hindi? Kasi kawawa nga. Gustong nakikipagsapalaran. Kasi sa akin nga naman, unang tubo, sige, mangutang sila sa tao. Malaki yung tubo nun. Pero hindi ko nagustuhan yung ugali niya na na-delay lang. Magkano ba yung penalty nun? Alin? Pag na-delay lang bayad dun. Parang OA masyado. Tayo na kung first time mo ma-delay ma-penalty, magkano lang naman yun? 100, 200. Magkano ba yung ma-charge? Oo nga. Hindi ko nagustuhan yun. Parang isip-isip ko. Sa ganung kalit pala na pera, ka na? Parang gigil ka na. Sobrang, di ba? Kasi kung halimbawa, sige, sabihin natin, yung gano'n na yung nangyari, umabot ka na ng 12. Naman? Penalty na. Umabot naman, kaya lang nag-hysterical ka. Yun nga, yung penalty, kung isipin mo, sige, mabad trip ka sa akin, magkano ba yung penalty? 1,000 ba yung penalty niyan? Ganun. Sobrang sobrang... Ganun 1,000. Putang. Sabi ko nga, magkano penalty? O sige, ito. Kung penalty ng 500. O sige, masyado. hindi ganito. Sabi ko, kung 500 ang penalty, ayan 1,000, bahala ka. Gets ko yung nagagalit siya kasi dapat hindi mo talaga pinapadili yung ganyan. Dapat may reminder ka ganun. Pero kung sa isip-isip ko, kung wala pa naman sa manghihinayang ako doon kung 500 pataas, parang nakakapanghinayang nga. Kasi imagine mo, pang-load mo na rin yun, pambayad na yun ng internet. Alam mo yun, mga ganun, pag 1,000 na, parang pambayad na ng internet. Pero kung mga siguro penalty, 100, 200, parang naisip ko, sige tayo na, okay lang, basta matapos na, bayaran na lang yung penalty. Sobra hirap ko kasi nung nakisakay ako sa kanya ng 5,000. Ngayon, nakatatlong hulog na ako. 6 na hulog, 3 hulog pa ako.
Kaya ayaw ko naman bayaran lahat. Siyempre nagagamit ko pa yung pera. Buwan lang naman yun. Eh, tapos, siyempre, ako naman, hirap na hirap talaga. Or nung time na yon, wala ba siyang pang-abono nung time na yun? Yun nga, sabi ko, abunuhan mo na wala. Common din lang eh. Kung meron... Ay, mo sa totoo lang. Nagutang siya sa akin nung kasabay mo yun eh. Di ba Hindi, yung point ko nun. Kung natatakot siyang ma-penalty, kung meron siyang pang-cover, hindi, coveran mo muna. Kaysa hintayin mo mag-12, ang bobo ng ano. Hindi naman inabot ng ano, kasi 1-3 pa rin din yung binigay ko. Tapos nakalimutan ko nga, may utang pala niya sa amin sa 100. Kanina ko lang naalala. Kasi sisigilin ko yung cover. Ngayon sa katapusan, pag may matira, ibibigay ko na sa kanya yung ano, yung hulog. May matagal pang hulog yun sa 18 pa. Sa September 18 pa. Kasi alam ko, ilang buwan na nga akong walang natitira sa akin. Abonado pa ako sa mga bayarin, mga bills. Na-stress ako. Diba? Hindi talaga nagkabili yung internet natin. Kasi Lunes siya nawala eh. May schedule na ako ng ano, ng meeting. Tapos pinapalo up ako ng babae, yung kausap ko na nag-recruit. Bakit hindi ka ba pwedeng magbalik? Eh, tinamad-tamad na yun. Kala ko nga kasi maayos siya ng ilang araw lang eh. Kaya nintay ko. Sabi niya, sir, kasi sa 24 na yung start niya, sa Lunes, sa 24. Hindi na ako nagparamdam, hindi ko na nasipot. Kasi yung internet na to, hindi na bumalik. Kala ko, iniisip ko, siguro once naman na tumila na yung ulan, gumanda-ganda yung panahon, maging okay na. Hindi kaya bunutin natin tapos ibalik. Wala, ginawa ko na yun. Ginawa ko na. Ang hirap kaya ang hirap ng budget sa mga. Ngayon sinasamantala mo na. Hindi mo ulan. Pag umulan naman, tambay ako dito sa mga. Pero, nakita mo yung yung value ng pera, yung halaga ng pera. Kapag may pera kasing nakatabi, may option kayo, meron kang pagpipilian na, gusto ko lang magpahinga muna. Hindi dati, katulad dati nang wala, di ba? Putang prosado talaga, di ba? Kasi, dahil ako naman ang dulukot. So, Ayaw ko naman umasa sa ilauman, hindi ako umasa din. kaya ngayon yun yung, di ba dapat, nung hiniram ko sa'yo, kapambili ko na ng gamit. Pero naisip-isip ko, hindi saka na, kapag nag-start na ako mag-work, siya ako bibili. Kasi ngayon, katulad niya, magbabayaran na naman ng internet, yung sa gym, babayaran na naman. Kaling babayaran. Hindi ko alam kung maayos pa ka to. Pero magbabayad na naman ako ng 2,000. Ayun eh. Kasi binigay ko yung dito. Mama, ito na lang pera mo. Sabi ko, bakit? Eh, ano ko yan? Pero, sabi ko, oo, nagbayad ako ng mga ibang utang ko. Tapos sabi ko, si Bubay, nag-utang din ng 35. Oo, pinirahan lang kita dyan ng tapos nag-open account ako. Kailangan may matira din sa cashier dito dahil yan ang pag-uwi dito. Tapos yun. Huwag ka maghanap. Bakit? Pag kayo may pera, naghahanap ako ng pera ninyo. Hindi naman ako nag-aalam sa mga pera ninyo. Hindi nga ako maka-utang sa inyo. Diba? Ay, gipit ka naman. Ayaw ko nang maghanap ka ng pera. Hindi mo ng pera. Ayos na yung internet.